Balogan lap na yon, 3 ibon natin clock lahat yon. Isa sa Ulpa, 2 sa CS. May isa tayong superset doon na live. Saka siya. Siya pa yung unang umuwi. Good morning mga kalapatids. Ako nga pala si Mandy Belan ng Vultures Den, Santa Rosa, Laguna. Yun, siyempre bago ulit natin simulan tong video to, sir. Maraming salamat po sa pag-unlock na makapag-loop visit sa'yo. Welcome. Yun, sir, pwedeng may ipasyal mo kami sa loop mo? Sure, tara. Masok tayo. Yun, tara, samahan nyo kami. Let's go. Mga kalapatids, ito nga pala yung mga achievements natin sa pag-iibon since 2020. Ito mga kalapatids, so medyo madami, no? Sir, pwedeng malaman, ano po palang mga bloodlines ang hawak nyo dito? Siyempre, yung Stitch pa rin. Number 1 yan. Yan ang foundation natin sa loft. Pero mayroon din tayong mga ibang lines. Lalo ngayon, may mga susubukan na pang-infuse pa rin sa kanila. Tapos, sir, ikaw po pala, anong taon nag-start sa pagkakalapati? Bali, 98 pa lang. Nag-iibon na tayo ng bata. Pero nagkarera tayo before pandemic. Luckily, unang sabak natin, nakakamit agad tayo ng championship, which is first overall champion, CSWRPC, saka 5th. Tapos sa small club, first, second. Ayos din yung mga kalapatid. So, unang sabak ni sir, nakapanalo agad. Sir, napaganda yung kuha nyo ng mga ibon, ano? Kanino po pala kayo nakakuha ng mga ibon na ginawa nyong pansimula? Kay paring Jeffrey, evangelista ng Togegaraw. Magagaling na fancier din yan doon. Kaya lang, pakwit na siya noon. Pakwit na rin ako noon sa hobby ko dati, which is pitbull. Nag-ex-deal kami. Tapos sir, sulit naman po yung yung pagkakapalit ng mga alaga nyo dati. Oo naman, sulit na sulit, boss. Walang duda yon. Tapos hanggang ngayon, sir, yun pa rin yung mga gamit nyong bloodlines dito? Hanggang ngayon, yun pa rin yan. Hindi natin inalis. Although yung iba, mga tumanda, yung iba namatay na preserve naman natin. May mga inbreed tayo. Tapos, ayan, sila-sila pa rin yung pinagbabangga natin. Yun. Mamaya makikita natin mga kalapatids yung mga producer niya dito ng winner tsaka yung mga winner niya na ibon. Ito, pasyal naman tayo sa kanyang Flyers Loop. Tara. Yun, tara, let's go. Bali, ito yung ating lumang Flyers Loop. Ito yung mga upcoming south natin na panlaban. Ito yung ibang north. Tapos, andyan sa likod mo yung ibang north. Ay, wahiwalay sir, ano? Hiwa-hiwalay. Gawa ng ito. Kagagawa lang yung loft na yan. Yung iba naturuan ko na dito. Okay. Nung nag-start kayo, sir, gana na loft nyo? Hindi. Nagsimula ako. Kahoy yung loft ko. Shoutout kay paring Chester. Bigay lang niya yun. In kahoy lang yun. Although medyo malaki, doon tayo nag-champion ng madami. Kaya lang, katagalan, syempre, kahoy, basa araw, naluma, bumigay, kaya nagpagawa tayo. Pero to, sir, katas na ng panalo. Ito, oo, katas na to ng panalo. Naiagaw natin ng konting budget kay Mrs. Bali, ito naman yung ibang breeders natin. Mostly dito nakalagay sa ilalim yung mga special natin. Ayan yung mga producers saka winners natin. Bali, breeding season na yun ng sir? Summer pa ngayon. Yung south, may mangilan-ngilan pa tayong hahanguin. Pero halos patapos na. Sunod na dyan yung summer natin. Konti lang naman yun. Yan sir, pwedeng makita po yung mga winner nyo na ibon? Pwede sir. Teka, kunin natin. Sige sir. Mga nakasalang na po. Oo, ginawa ko ng breeders. Gawa ng ano naman yan sila. Since nakaline nga, ang kagandahan kasi sa line breeding, pagka nanalo or nag-finisher, parang designed na rin sila as breeder. Good breeder kasi naka-line breed nga siya sa Stitch. Tommy. So, ito, pure Tommy na to. 2022 yata ito. South, super set winner ng CSWRPC. Kaya lang that time yung na-cancel race tayo due to bird flu. Pumuesto tong ibon na to, 32nd overall ng YB. Parang 37th ng OB. Ayan siya, pure Stitch siya. Mahusay na ibon, matyaga dahil complete clacker siya. Tapos sir, kamusta naman yan sa breeding? Yan, meron pa lang tayo dito sa north na 2 anak niya. Kasi ngayon pa lang siya ginamit. Pag hen kasi, sir, ang ginagawa ko is pinamamature ko muna at least bago mag 2 years, bago natin isa lang. Para mas maganda na yung nila, maturity. Okay. Sa madaling salita, sir, ganun pala kayo dito bago isabak sa breeding, ang age ng ibon, 2 years may give. Pag hen, before 2 years. Pero pagka, after ng race, minsan, binibreed ko na. Saan nyo natutunan yun, sir? Sa tropa lang, sabi nila, may tropa kasi tayong vet, na yung maturity ng hen ay parang mas matagal bago ma-reach. Unlike ng cock, maagang mag-mature. Nakapag-breed ba kayo, sir, ng medyo bata na hen?
Oo, dati nung naglikot tayo sa ibon, merong mga, ano lang, as in, kapaparis lang, hindi pa naglalaglag lahat yung bagwes, no? Hindi pa nagbibihis totally. Nauwi sa gulong, pero hindi ko alam kung mali lang yung nagawa kong sistema that time o dahil nga dun sa theory na yon. Ang mostly na winners natin ay nanggaling sa matured na hen. Yun nga sinasabi ko sa'yo, 2 years pataas. Dahil ang prime naman ng ibon ang parang hanggang 7 years nasa prime sila niya. Tapos sir, kaya yun na yung lagi yung ginagawa sa breeding? Oo, yun na. Pero minsan, pag mainit ang puwet, kagaya niyan ngayon, sinubukan ko agad yung recent finisher natin ng CS, yung silambat. Sinalang ko kaagad dahil wala akong hen ng egay, may pasok siya ng egay. Ang dami kong kak na egay, kaya ayan, napilitan tayong subukan. Sir, pwedeng makita yung si ibon mong silambat? Oh, sure sir. Ito nga pala yung ibon na pinangalanan ko silambat. Ayan, may stamp pa. Bali ito ay isa sa mga ibon natin ng CSWR-PC nung recent South. Storya nitong ibon, nakasali to sa lahat kasi during training nakikita ko na yung future niya, magaling, very consistent siya sa pag-uwi. Mostly lagi siya yung first bird ko sa paratingan pag galing training. O kahit sa derby, laging siya nanguna. Ngayon sinali ko sa lahat. Unfortunately, nung bulan lap natin, kinarga ko siya 100%. Siya lang yung ibon kundi umuwi, idol. At that time pala, inom kami dyan sa tropa. Siya lang ibon kung wala nun sa Sorsogon lap. Nangyari, habang umiinom kami, tumawag yung koor na tropa. Shoutout kay Bitoy. Tumawag siya na binalita nga na yung ibon na trace, na siya yung koor. Tapos, tinignan yung series ko. Sabi niya, pre, ibon mo nasa Kamsur. Tumukod daw, magamata. Sabi ko, imposible kasi 100% ko nga siya kinarga. Ang galing nito ibon na ito mag-recovery eh. Yun na nga, sabi ko, nalambat siguro. Ginawa ko, kinontak ko yung nakalambat. Ayan, nag-negotiate kami. Walan to nung nakahuli. Tuesday na nga ng 4 PM dahil sabi niya, nagko-copras daw siya. Sabi ko, makauwi kaya yun kasi tagilid. For sure, Kamsur to Laguna ay may kalayuan din. Umuwi to, Wednesday, tanghali na, mga around 11:30. Durog. Talagang ang dugyot. Hanap agad tubig. Ang ginawa ko, paano kaya itong ibon na to? Ikakarera ko pa o gagawin ko na lang stock? Breeder, sabi ko. Napagdesisyonan ko, wag, sayang. Kita ko yung puso niya. Ginawa ko, contact ng mga tropa. Hindi kasi ako masyado magamot. Ma-recover ko lang siya ng maganda. Humingi tayo ng malalakas na gamot. Kasi may ilang days na lang ako para i-prepare siya eh. Friday na loading kasi tatawid na nga. Niload ko siya ng Friday, alanganin. Talagang kulang pa sa hipo. Kita mo, ang dal pa ng balahibo. Kasi nga, pinaliguan ko siya nung arrival niya nung Wednesday kasi ang dugyot. Sabi ko, suntok sa buwan to kung magka-clock. Ayun, hindi man siya nag-clock. Umuwi siya ng daybird pa rin, San Isidro. Cut off 13 minutes. So, yung pag flash down niya dyan, boss, talagang durog. Yung pakpak na niya yung nilalakad niya hanggang makababa siya sa aviary, hanggang pumasok sa loft. Yan nga. Sabi ko, okay lang. At least umuwi. Unang tawid dagat. Ganun yung condition niya. Kakarga ko to ng last lap, which is Katbalogan nga. May 1 whole week naman ako para i-recover siya. So, nung nagawa natin yon sir, karga, alam kong uuwi na dahil na-recover natin. Yun. Balogan lap na yon, 3 ibon natin, clock lahat yon. Isa sa Ulpa, 2 sa CS. May isa tayong superset doon na live. Saka siya. Siya pa yung unang umuwi that day. Doon sa 3 ibon na inaabangan ko. Ang galing. Tinan niyo mga kalapatid. So, ang galing ni sir. 3 out of 3 sa Katbalogan. Tapos ito pang ibon niya yung Lambat. Si Lambat pa yung first bird na talagang alam kong yun talaga yung oras ng uwi niya. Yung speeda niya yun talaga. Medyo hard race nun. Nung ano na yun. Lap na yun. Hindi sir, ang nabutas lang pala siya yung nahuli ng Lambat. Lambat sa San Isidro. Sayang to kasi tansya ko dito kung hindi siya nalambat. Kung na-clock niya yung bulan saka yung allen. Kasi nga 16 na siya sa Hot Wheels eh. Possible pumasok ng top 10 to.
Kasi nga doon, kung ibibigay niya yung speed na yon, yung speed niya talaga, palagay natin kinlock niya ng ganong speed si Bulan at si San Isidro, ayos na sana. Kaya lang, medyo dinapuan tayo ng malas. Sino pa yung paborito nating ibon, yung pa yung nahuli. Oo, pero ang galing nito mga kalapatid. Sir, ano mo palang baseline nito? Bali ito, sir, ay ano na to? Tommy Stitch, Renato Chu na nakakross sa Egay Yap. Egay Yap naman to na ano, Stitch pa rin ni Sir Egay. Test pair ito. Pero ang nanay nito yung producer ko. Ang nanay nito ay nanay din ng 7th overall natin ng North. Pagudpud winner yon, Pagudpud lap winner. Mga kalapatids, abangan natin yung mga magiging anak na ito. Sinabak na ni Sir sa breeding. Anong bloodline naman na ipares niyan, Sir? Ang pinaris ko naman dito sa ngayon ay yung full sibling ng first overall natin. Tommy pa rin na cross ng Renato Chu. Solid Stitch pa rin yan, mga idol. Abangan natin, mga kalapatids, yung mga magiging anak nito. And good luck kay Sir sa mga susunod pang karera.